ito pong lingkod ng Diyos na ito ay matalik kong kaibigan. Been with me together for many years. Kasama pa ng namayapang si Pastor Pops. He's been gifted by the Lord to in the area of teaching. No? Nagtuturo siya. And at the same time, an entrepreneur. Ang kanyang negosyo ay tinatag ng Panginoon para makatulong sa mga churches at sa mga pastor. Ano po? And today, we also welcome Sister Rose, ang kanyang wife. Sister Rose, pwedeng tumayo? Ayan. Po, si Pastor, papakilala sa inyo ay no other than Reverend Pastor Perlo Ocdol. He is the senior pastor of Jesus Christ International Worship Center based in Caloocan. And we are blessed that kasama natin siya ngayon. Without much ado, let's welcome to our pulpit the man of God, Pastor Perlo. God bless you. Good morning! Pwede ba natin palapakan si Lord na medyo mas malakas? Ayan. Una-una po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at ako po ay nakarating dito sa inyo kasama yung aking may bahay. My wife is celebrating her 54th birthday yesterday. Kahapon po, birthday niya po kahapon. So, siya po ay 54 na taon na, bagamat mukha lang 14 years old. At ako naman po ay very proud. Alam niyo, sabi nga ni Pastor kanina, siya ay magta-39 years na in the ministry. Ako po ay 37 pa lang. Pero yung 37 na yun ay hindi ko yun kinaya kung wala yung suporta ng aking mahal na asawa. Alam niyo, any leader sa loob ng church, any pastor, any leader, pag hindi nakasupport yung partner, mahihirapang mag-ministry. Kahit anong ministry po yan. So ngayon po I was tasked to discuss about this mighty band. Ito po hindi yung pandikit. Bago maging mighty band, kung pupuntahan niyo yung literal na mighty band, hindi lahat ng pandikit na yan ay dumidikit kasi kung minsan, depende kung halimbawa plastic to plastic, pwede. Minsan pag plastic to leather, parang hindi pwede yung mighty band. Pero may mga in-improve na sila. Kaya ang pag-usapan natin, ano ba yung ingredients na yan ng mighty band? Ito naman, itong mighty band na to, ito ay based sa scripture. Na I want to share with you na buksan natin yung ating Bibles, if you have your Bibles with you. So bago ako magtuloy, gusto kong batiin kayo na yung 38 taong anibersaryo. Wow, alam nyo, hindi yun napakadali. Alam nyo, pagpapalakpa kayo, todo nyo na. Nabibitin ako eh. Ayan, okay. So, 38 taon, yung buhay napakahirap. Alam niyo, pag kayo ay hindi tinawag ni Lord sa isang ministry, matagal na yung 3 buwan. Matagal na yung 3 buwan, hindi ka na magbubuhay nun. Wala na. Pero pag ito tumagal na ng maraming taon na, kitang-kitang may panawagan ni Lord. Ito po ay 38 years. I still remember the time when I spoke, Pastor, sa inyong church. Yung church na nasa Taft pa. Yung malapit sa Nakpil. I don't know if you still remember me. Naalala nyo ako. So, nagpapasalamat naman ako. Pero ako po, tandang-tanda ko kayo. Sapagkat nung panahon na yon, ay marami yung iba sa inyo ay wala na rito. Doon po ako yung huli-huling magsalita. Anong taon niyo, Pastor? 19 forgotten. So, matagal na rin yun, ano? So, I'm really grateful. Sabi ko nga kay Pastor, Pastor, alam mo, natutuwa ako doon sa kinalalagyan niyo. Sabi niya, Pastor, mag-Amerikana ka, malamig dun. Okay, sige, mag-Amerikana ako, sabi niya. Pero dito, napakaganda ng ambience ninyo, ng atmosphere, lalong-lalo na if there is a unity in the Lord, unity in the Spirit, na binabanggit ng banal na kasulatan. Now, before we continue, shall we read the scripture from Ephesians chapter 4, 1-6? Kaya po yan 1-6 because the verse itself cannot stand alone on its own unless you consider the whole context. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Now, look at tayo sa 11. Magtatapos tayo sa verse 13. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Now, kung makikita ninyo, ano yung relevance nitong verses na binabasa natin, yung provision ni Lord na binanggit ang iba't ibang ministries, ito yung tatawag na fivefold ministry, na nandun yung mga evangelists, the pastors, the teachers, binanggit yung prophets and the apostles. Ano yung objective? Malinaw nakalagay ito, to equip His people for works of service. To equip His people. Ito minsan yung hindi nakikita ng ibang leaders na nakikita ng pastor, and sometimes some of the leaders don't cooperate, don't participate. Kaya
Pag hindi nila ito nakita, why they are in the ministry, they will not be a part of the unity. Kaya ang hirap makipag-unite because you don't know what you're doing. And you don't know why you have to do it. Because there are members inside the church, there are leaders inside the church that kung tawagin natin ay the goal-oriented and the role-oriented. Sometimes, people will participate because of the goal, because of a worthy cause. Pero, some are not goal-oriented. Some are role-oriented. Gusto nila sila bida. Pag hindi sila ang bida, pag hindi sila ang leader ng ministry, hindi sila magpa-participate. Pero tandaan ninyo, meron talaga itinalaga ang Lord, may tinalaga talaga si Lord na mga magpa-functions ganito mga ministries. So tayong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Let's ask the Lord's guidance as we study His Word. Hallelujah. Ama namin Diyos, marami pong salamat Panginoon sa iyong pahintulot na kami ay makarating Panginoon ng ligtas sa lugar na ito. Lord, it is our prayer that make this morning a very productive one, Lord God. Ayaw namin, Panginoon, na ang linggong ito ay maging isa lamang sa mga linggong dumaan na katulad ng mga nakaraan. Lord, yes, you are free to move in this place. We invite your Holy Spirit, Lord, to speak to us. Mangusap po kayo, Panginoon, at manguna kayo. Lahat po, Panginoon, ang nandirito, sila man ay mga bagong invite. Sila man, Panginoon, mga dating mga leaders o matagal na mga members. I also pray for all the leaders. Lord, give us this understanding coming from you. And give us this one spirit that your scripture is telling us, Lord, today. Maunawaan namin ito, Panginoon, at sa iyong pangunguna, maraming Diyos. Speak to us in your own very special way, Lord God. Mangusap kayo, Panginoon. At Lord, sa kalagitnaan ito, walang ibang may tataas kundi ang pangalang Jesus lamang. Walang may bibigyan ng papuri at luwalhati kundi ang pangalang Jesus lamang. Salamat ang may ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Minsan ba? So dito pa pag-uusapan natin yung ingredients ng isang mighty bond. Bakit ba ito dumidikit? Ano ba nangyayari? Bakit siya, ano ba yung mga chemicals na naroroon? Now, ganun din sa loob ng church. Alam nyo, ang book of Ephesians was written at the time na kung tawagin ito yung captivity epistles. Isa ito sa mga sinulat ni Paul when he was in prison. Nang siya po ay nasa loob ng kulungan, nang isinulat niya ito, ang objective ng Ephesians talaga is unity. Wala siya ibang binanggit kundi unity lamang ang book of Ephesians. Yun talaga ang purpose. Why? Sapagat meron sa kanilang mga nagaganap na mga heretics. May mga heresy. Ibig sabihin, may mga false teachings na pumapasok doon sa Church of Ephesus. Kaya sumulat siya sa mga kapatid natin dito na sabi nila ay silang lahat ay magkaisa dahil marami dito kahit sila magkakapatid sa Panginoon nagkakagalit-galit. Kahit sa loob na sila ng church, kahit member sila, nagkakaroon ng tampuhan. Parang sa kanila lang yun. Parang dito walang galon. Ano? Wala. Dito walang tampuhan. Hindi nangyayari dito yun. Dahil itong church na ito ay perfecto. Amen? Amen? Walang tampuhan dito, di ba? Walang tampuhan dito, di ba? Walang galit-galit dito. Kasi nga ito ay, perfecto. Well, alam naman natin sa lahat ng church, talaga merong mga iringan. Uy, umamin kayo. Sino rito yung hindi pa nakaranas magtampo? Kay brother, kay sister, kumisa kay pastor. Ha? Sobra naman si pastor magsalita. Gusto naman si brother. Gusto naman si sister. Alam niyo po kasi, kung mapapansin ninyo yung dalampasigan, if you observe yung seashore, di ba makita ninyo ay ang daming mga bato sa gilid. Di ba? At yung mga bato sa gilid, mapapansin nyo, malaki pagkakaiba ng mga bato na nasa gilid at saka yung bato na nasa mababaw na nasa ilalim. Yung mga bato sa ilalim na nasa mababaw, matalim. Diba? Matalim, nakakasugat yun eh. Pero yung mga nasa gilid, makikinis. Hindi nyo napansin? Kasi pag dumating kasi yung alon, sila mismo nagkakakiskisan. At sila mismo nare-refine. Ganon ang Christian life. Kumisan, may mga tampuhan, hindi objective dito para tayo masira. Upang kuminis tayo bilang isang Kristiyano. O, isa pang palakpak para kay Lord. Now, puntaan natin po yung mighty band na pinag-uusapan natin. Ito po kasi yung team ninyo na gusto kong sundan. Now, punta tayo sa next slide. Next slide po tayo. Basahin po natin ito. Ito po yung unang-unang binanggit ni Paul. Sabi niya dito, be completely humble. Dito po yung chapter 4. So many things that Jesus could have said through Apostle Paul, ang una niya sinabi, be completely humble. At sabi niya dito, and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Tapos ito na, tsaka pumasok yung make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ano yung first ingredient ng mighty bond? Isa pang click, kapatid.
Ito yung bond of humility. Sa loob ng church, pag may mayabang, hindi maaayos. Kahit sa meeting na ministry, pag may mayabang, hindi masosolve. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Kamukha mo lang. Ha? Hindi ikaw yun. Pero aniwala kayo, yung mayayabang problema sa loob ng church yan. Sabi mo, hindi ikaw yun. Kamukha mo lang. Okay, now, kasi kaya ako ito binabanggit, mismo si Paul, sinabi niya, be completely humble. Bago niya pinag-usapan yung unity. Because kapag hindi ka humble, you cannot unite. You cannot unite. Why? Lalo-lalo na kung tingin mo, ikaw yung pinakamahusay sa loob ng church, ikaw yung pinakamagaling. Hindi ka mag-unite. Hindi ka talaga susuporta sa lahat ng programa. Ano aantayin mo? Gusto mo, ikaw na yung leader, tsaka mo ilalabas yung alas. Tsaka mo na ipapakita kung ano yung kakayanan mo. Sinabi naman yun ni John Maxwell, sabi niya, marami sa ating mga tao, marami sana tayong mga nagawang great things kung wala tayong pakialam kung sino kukuha ng credit. Minsan pagka ang credit ay importante sa atin, we don't really participate. Dito sabi ni Paul, be completely humble. Hindi ka pra-praso sabi niya, completely humble. Alam niyo, yung word na humility came from the Greek word na humus. So yung word na humility galing sa salitang humus, in English translation, humus means dust. Alikabok. Question, nakakita na ba kayo ng alikabok? Question, can you measure the dust? Hindi mo siyang masusukat, pero pwede mo siyang gamitan ng weighing scale. Yung by grams. Di ba? Katulad nito, pwede ang tingin natin dito ay wala. O kaya katabi ninyo ang ubuan, pero tingin mo wala. Walang alikabok. Pero pag ginanon mo, may mapapansin kang parang meron eh. Yun ang sinasabi dito ni Paul. Be visible yet invisible. Be visible yet invisible. Oo, naglilingkod ako sa Panginoon, nandyan ako, pero parang wala ako. Kasi ang bida sa church, si Lord. Gusto niyo palapakan si Lord? Lakas nyo naman. Kaya po ito yung unang ingredient. Be humble. Walang letter G sa dulo. Be humble. Walang letter G. Sabi niya, be completely humble and gentle. Tapos niya, be patient and bearing with one another in love. Alam niya, I was reading a t-shirt nakasulat sa t-shirt. Sabi niya, it's hard to be humble when you think you're the best. Agree? It's hard to be humble when you think you're the best. Ganun din sa loob ng church. Kung minsan ayaw natin talagang maging humble. I'm telling you. Hindi ko itatanong dito kung sino yung mga single young professionals, kung sino yung professionals. Hindi na ako magtatanong kung sino yung mga matatalino, kung sino rito yung mga negosyante. Pero alam niyo, gusto ko lang tumalaman niyo. Lahat ng supplied or achieved, acquired wisdom na nakuha natin sa mundo, natapos natin, isa lang po ang pakiusap ko. Pag pumasok kayo sa loob ng church na ito, iwanan niyo po lahat ng credentials sa pinto. Dahil lahat tayo dito servants. Lahat tayo lingkod ng Panginoon. Walang papasok dito na dala-dala mo yung credentials mo sa mundo. Na ako'y magaling, ako'y nagtapos ng ganito, ako'y engineer, ako'y doktor, ako'y lawyer. Pwede ba? Si Jesus nga iniwan yung kanyang trono just to reach out on you. Pero tayo sa church, mayayabang tayo. Sabi mo ulit sa katabi mo, hindi ikaw yun. Muntik ka lang. Muntik ka lang, hindi talaga ikaw yun. Pero alam niyo ba, ang daming project sa loob ng church kaya hindi matapos-tapos dahil nga sa ganitong ugali. Alam niyo, merong mga meeting na ayos na lahat eh. Meron talagang gustong-gustong kumontra at maglalabas ng kanyang makakakayanan. Alam niyo, pagka ikaw ay halimbawa isa kang abogado, maybe you have a lot of knowledge in terms of the family code, lahat ng mga Bill of Rights na yan, lahat ng may kinalaman sa batas. Ganun din naman sa isang doktor. Marami kang medical books na nabasa or anything about science pa sabihin natin. Okay po yung mundo nyo yun eh. Pero pag tayo pong lahat na tinawag ng Diyos, pinagsama-sama sa isang church, pagpasok mo sa pinto na yan, iwanan mo lahat ng credentials. And be humble and be participative sa lahat ng proyekto ng church. Huwag kang papasok dito na taas no ka, dala-dala mo yung credential mo sa mundo. Dahil kung hindi ka man magiging part ng solution, ikaw ang problema ng church. Sabi mo sa katabi mo, problema ka ba? Nakalulungkot. Kasi minsan, kaya ang mga churches hindi nagkakaroon ng matagumpay ng mga programa because of our worldly knowledge. Yung tapos ako ng ganito, tapos ako ng ganyan, ngayon yung credential mo na dadali mo dito, tandaan niyo po, magkaiba yun. Iba yung worldly system, tsaka yung biblical system.
Kung minsan nga, mas marunong ba tayo sa pastor? Bisa sasabihin natin, hindi pastor ganito yan eh. Okay lang, we appreciate the wisdom that you have. Alam niyo, ang nakalulungkot minsan, ayaw na natin mag-submit. Kasi nga, nakatapos ka ng ganito, nakatapos ka ng ganitong kurso, nakapagtapos ka ng ganyan, tuloy yung man of God na inilagay ng Diyos. Hindi mo na siya maigalang. Kasi pinaiiral mo yung analysis mo, yung mga observation mo, lahat ng nagagamit mo sa mundo, dadali mo dito, tandaan nyo. The church needs a spiritual method because this is a spiritual being. Hindi dito po pwede yung natutunan natin sa labas, makakatulong. Pero pag pumasok tayo sa loob ng church, iwanan natin lahat ng credentials niya. Lahat tayo ay, ang tawag, bond servants. We became a slave by our own choice. Ano yung slave by our own choice? Yung tinatawag natin na, di ba, sabi ng Bible, ang sino mang nais sumunod sa akin, gusto niyang sumunod sa akin, kalimutan niya kanyang sarili. Di ba, kalilimutan sa kanyang sarili? Ano gagawin? Papasan niya ng kanyang krus. Tuwing kailan? Tuwing makalawa. Kailan mapasan niya ng krus? Araw-araw. At pagkatapos ay saka susunod. So kalilimutan yung sa kanyang sarili. Pero hindi natin makalimutan pa rin eh. Dala-dala pa rin natin pagpasok natin yan eh. At hirap na hirap tayong maging humble in the sight of the Lord. Mga kapatid, ang sinabi ko kanina na humus, nandiyan siya, pero hindi siya makita. When we do the ministry, when we do things for the Lord, pwede nandiyan ka, pero dapat hindi nakasentro sa'yo. Dapat sa church, si Lord ang bida. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, kaya sinabi ni Paul, bearing with one another in love. Mahirap magpakita ng pagmamahal yung tao ma-pride. Ito masyadong mataas. Kaya nga, magtanong kayo sa mga mag-asawa dito na matagal na nagsasama. Tanong yung sikreto nila, inalis nila yung pride sa relasyon nila. Pareho nung panahon pala nagsasama yan, pareho yung meron kanya-kanya mga pamantayan, dapat di ka kanya magsalita, dapat ganito ka. Bandang huli, para lang to maintain the relationship, kinalimutan nila yung pride. They both say sorry once they're wrong. Kasi pag pinasok mo yung pride, hindi magtatagal ang relasyon na yan. Kaya nagdi-divorce agad eh. Minsan ganun din sa loob ng church. Pag meron diyang ma-pride, hindi niya matanggap yung kayang tanggapin ng pastor. Halimbawa, may pumunta dito na hindi masyadong maayos ang pananamit. Ang inyong pastor ay makikitungo yan sa lahat ng tao. Pero kung meron ibang mga hindi kayang sabayan yung mindset ng pastor na kahit na sino ay welcome, tumisan hindi mo magawa yun kasi tingin mo, you're better than this person. Baka ba kamay sa kanya? Kaya ko po ito sinasabi, alam niyo. Ang sabi dito ng Bible, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Bond of peace, kapayapaan. Tingnan nyo yung nangyari sa Israel, binanggit ni Pastor Brian. Hindi sila pakapayag na ang Israel hindi lang makagantihan. Maraming taon na to, paulit-ulit na lang ito. Lagi nilang ginigera ang Israel. All the neighboring countries tried to destroy Israel. Kaya kung mababalikan nyo yung history, Amerika lang talaga ang kauna-unahan dyan, nagtanggol sa kanya. Kaya naman blines ng Lord noon ang Amerika. Bakit nila gusto masakop ang Israel? Because of the Dead Sea. Sa Dead Sea, nandoon yung lahat ng minerals, ang kayamanan ng buong Europe, ang buong kayamanan ng Amerika, ng United Kingdom, lahat, magsamasamahin mo, hindi sasapat sa kayamanan na nandoon sa Dead Sea. Kaya nila gusto masakop ang Israel. Aside from other reasons. Gusto talaga nila makuha siya. Pero alam niyo, nung unang panahon ng pagigera na yan, ang unang tumulong dyan ay Amerika. Kaya naman, ang Amerika pinagpala ng Diyos. Kaya, nung makita nila pagpapala ng Diyos sa kanilang bansa, lumutang sa dalang nila yung in God we trust. Doon po nag-umpisa yun. Hanggang sa dumating yung time, pagdating sa kanilang mga justice hall, nandoon ang 10 Commandments. Pero paglipas sa ilang panahon, inalis nila yun, kaya marami nagwawala. Mga kapatid, alam niyo, kaya ako ito binabanggit. Binayos yung kanina yung ni Pastor kanina, at ni Pastor Brian, yung in parallel ang nangyayari sa Israel, maging sa church, which is true. Habang ginugulo nila ang Israel, ang bayang pinili ng Diyos, tayo naman nag-uusap tungkol sa kapayapaan through the bond of peace. But the devil will not try. Will not allow it to just happen like that. Gagawin talaga ng kaaway na mawasak niya kahit ang mga churches. Hindi mo ba napansin yun? The more you desire to be used by the Lord, padami na problema sa bahay niyo. Kung kailan ka nag-desire na, sige, atin na ako sa prayer meeting namin, sa Bible study, sa church, tsaka ka naman pinigilan. Samantalang noon ay nandoon ka sa madyungan, magdamag. Dinadalang ka pa ng kape.
Nadala ka pa ng hapunan. Hindi ba? Pero nung ikaw mag-a-attend ka na ng church, ano yan ha? Ano mapapala dyan? Alam nyo, from the time you became a Christian, you were already at war. Because the whole force of the devil is against you. The enemy doesn't want you to be at peace with God. Ayaw niya, kaya lang lumakan ang maraming mga panahon na nasa loob ka na ng church, pati yung peace na yan, paminsan-minsan na lang natin nararanasan because some, katulad ng Church of Ephesus, the attitude inside the church ay nagiging dominant. Kaya nga sabi niya rito, be completely humble. Be humble, completely. So hindi po pwede dito yung kapra-kapraso lang. Kaya ang hirap tanggapin ang isa't isa eh. Bakit ang hirap tanggapin ang isa't isa? Kasi hindi talaga tayo humble. You know what? Those who are very understanding are those who were broken. Ibig sabihin, yung mga kayang tumanggap ng pagkukulang, pagkakamali ng iba, ay yung mga nakaranas na ng brokenness. Pero pag hindi pa naranasan yung madurog sa presensya ng Diyos, mataas ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mainip. Sabihin sa katabi mo, huwag ka mainip, madudurog ka din. Now, gusto ko tingnan nyo yung next slide. Sorry, next click. Isa pang click, yan. This is what I'm telling you na inspirational. Dapat tayo mga Kristiyano, you should inspire others. Pag nasa loob ka ng church, show that humility. Hindi yung tapos ako na ganito, tapos ako ng ganyan. Alam niyo, meron akong ninong ko sa kasal, at siya ay may sariling malaking kumpanya. Alam niyo ang training sa kanila sa discipleship? Pinagtinda sila ng juicy fruit gums sa taas ng tulay ng Magallanes. Tapos yung kikitain nila doon, idodonate sa project ng church. Owner yun, presidente yun ng kumpanya nila. Ninong ko sa kasal. Hindi na nahiya gawin yun. Na mapagbibentahan doon ay para sa proyekto ng church. May-ari na isang malaking kumpanya. Willing gawin ng lahat para kay Lord. Hindi sinabi, ano ba? Ako nag-uutos sa kumpanya namin, bakit ako gagawin ito? Yun ang disciple. A learner. Willing to humble himself for him to grow in the Lord. Willing to unite himself for the betterment of the family of the believers. Palabakan natin ang ating Panginoon. Ito po yung sinasabi natin inspirational. Kumusta ka? Are people inspired with your life? Na-inspire ba yung mga kasamahan mo sa church? Ikaw ba pinag-uusapan ng mga members na, ay alam mo si sister nakaka-challenge yan, nakaka-bless yan. Oo, ang tagal na yan. Ang tagal na yan dito sa church. Kita mo, wala pa rin pagbabago. Alam mo, pag may meeting tayo, ang galing niya sumali sa mga kwentuhan. Pero wala namang akay. Wala namang disciple. Karamihan ng mga kumokontra sa mga programa ng church para sa pagkakaisa. Para sa mga bagay na pang-iglesia ay yung mga walang resulta sa kanilang Christian life. You ask yourself, kumusta ba ako? Nakaka-inspire ba ako? Nakakahawa ba ako? Tanong yung katabi mo, nakakahawa ba ako? Wala akong COVID, sabi mo ha? Do people inspire with you? Alam nyo, whether we like it or not, alam nyo ba ang church? May tinatawag na law of magnetism. People come back to the church because, number one, because of the pastor. Kaya huwag kayong magtaka, bakit madami kayo? Bakit people keep coming back to the church? Una-una, kahit hindi natin maaalis because of the pastor. Maayos siya makitungo, maayos siya makipag-usap. Lahat ba ganun? Kung lahat ganun, iisa ng DNA, lalo pa kayong lalaki. Paano kung si pastor lang ang ganun? Yung iba hindi. May masusungit. May dadating na bago. Uy, alis dyan, upuan ko yan. Hanap ko na upuan mo. Oh? Ganun? Tapos, kainan. Binigyan ng pinggan yung bago. Uy, akin na yan. Para kay ano yan? Alam niyo kung minsan, we're not aware. We're not aware. Kaya ko sinasabi ito, sabi niya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Tiyakin mo na you are an inspiration to others. When you come to church, I must be an inspiration. Sabihin mo sa katabi mo, inspirasyon ka dapat. Ilakas mo, di ka naririnig yan. Kalabitin mo, sabi mo, inspirasyon ka dapat. So dapat inspirasyon tayo na. Punta tayo sa next slide. Verse 29. Dito pa rin yan sa chapter na yan. Sabi niya, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Saan ba nanggagaling ang unwholesome talk? Sa mayayabang. Sa mga mahilig magmarites.
Yan ang unwholesome talk. Ngayon, hanggat hindi yan talaga na-encounter si Lord, hindi magpapakumbaba yan eh. Alam niyo ba, karamihan ng mga taong humble, yung nakaranas ng matinding pagkapahiya sa Diyos. Yung mayroong matinding takot sa Diyos. Yung mga nakaranas siya ng matinding encounter sa Lord, na ang naging resulta takot sa Diyos. Pag natakot ka na sa Diyos, wala ka nang matitirang yabang sa katawan. Kasi wala kang gagawin kundi lumuhod sa Kanya at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hanggat hindi mo ba na-encounter si Lord, yung totoong encounter na nakita mo na, grabe pala talaga si Lord. Yung hiniya ka niya sa isang sitwasyon, hindi ka matatakot sa Kanya eh. Alam niyo, katibayan na hindi tayo takot kay Lord, inuulit mo yung kasalanan mo, pinagsisihan na. Uy, ay walang ganun dito, perfecto to eh. Tanong kayo, may umuulit pa dito ng kasalanan, di ba? Wala. Wala, perfecto to eh. Tanong kayo, kayo ba pag nagkasala, humingi kayo ng tawad kay Lord? Inuulit nyo. Inuulit nyo. Sometimes, why sometimes only, why not always? Alam nyo, it's a proof that we don't fear God that much. Kaya inuulit mo. Kaya ka pa ulit-ulit. Iningi mo na ng tawad, lahat na ng luha mo lumabas eh. Pagtayo mo doon sa prayer closet mo, kung saan ka man galing, ulitin mo na naman eh. Ang sama ng titig nyo sa akin. Umuulit ba kayo? Hindi, no? Hindi. Uy! Umami kayo! Umuulit ba kayo? Hindi. Yung sabi natin, bakit inuulit? Pero nagsisi na tayo. Ang dahilan, yung fear of God. Pag mayroong matinding fear of God sa'yo, bababa ka talaga eh. Nowhere to go but to kneel down before the Lord. Wala ka na pupuntahan kundi lumuhod na lang sa Panginoon. Yun ang kailangan ng church. Hindi lang nguso ang nakaluhod, kundi pati puso. Kumisan, ang bibig natin, ang galing nito magsalita, ang bibig natin, magdal ka na Christian, kaya mo magtagni-tagni ng mga salitang pang-iglesia. And you sound very, very good. Kasi matagal ka na Christian. Pero how's your heart? Is your heart in coordination with your mouth? Pareho ba sila na sinasabi? Is the attitude of the mouth the same attitude with your heart? Pareho ba? Hindi. Kaya sana, pag sinabi nating humble, sinisikap natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos, makikita yan sa gawa. You will always be participative. Ano ba maitutulong ko? You approach the leaders of the church. Pastor, sister, brother, ano ba pwede ko maitulong? Yung approach, kasi hindi ka papayin na hindi ka magamit ni Lord. Gagawa ka na pala, ano ba pwede ko itulong? Ano ba pwede ko i-contribute? Hindi ka magmamalaki kasi yung, alam niyo, karamihan ng mataas, they isolate themselves. Ay, sumali yan. Kaya nga pinagdidiinan dito ni Paul, make every effort to unite. Eh bakit ayaw ko makipagkaisa? You ask yourself, why? Baka masyado kang bilib sa sarili mo. Baka masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili. Kaya we don't unite. Punta natin yung second main point. Next slide po tayo. So dito, same text ang ginamit natin. Iinom lang po ako ng water. Ang sabi ng Bible, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. And verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ano yung second ingredient ng magiban? Sabi natin, yung bond of humility, and number 2, yung bond of unity. Pakiclick lang, please. Pakiclick lang. Yeah. There's a bond of unity. Now, tingnan niyo itong verse 3. Bakit inuna sa verse 2, be completely humble? Kasi mahirap sumama, makipagkaisa, yung mataas ang tingin sa sarili. First ingredient, magpakababa ka muna, be completely humble, and then tsaka lang sinabi ni Paul, make every effort to keep the unity of the Spirit. In other words, pag sinabi make every effort, isa pang click, that is intentional. Isa pang click, please. Intentional yan. Kanina, inspirational. Dapat nakaka-inspire ka. Dito, sinabi niya, make every effort, sadyain mong makipagkaisa sa lahat na pamamaraan. Make every effort. Saan ba ako pwedeng tumulong? Halimbawa, alam niyo, meron kayong project, meron kayong susuportahan o ibibilhin ng church. Alam mo, meron kang may tutulong. Halimbawa, sa multimedia.
Magaling ka gumawa ng recording, magaling ka gumawa ng PowerPoint or anything. Don't just watch the church. Unite yourself. Tell the leaders na, alam niyo po, marunong po akong gumawa, pwede po ba akong tumulong sa inyo? O ano bang proseso kung pwedeng pagdaanan na training para po ako maging part po ninyo kasi gusto ko po sanang tumulong. Dito ay intentional, sinasadya, alam niyo ang pastor, hindi kami mga manghuhula na ikaw dito, ikaw sa hindi po eh. You approach us. Kausapin niyo po kami kung gusto niyo maging part. Hindi yung tuwing may maling lyrics titingin ka doon sa technical. Kawawa naman yung nagtatype dyan parang pinapatay ng mga lumilingon doon. Pag tumitig tayo, sabay-sabay siyempre kamali ng lyrics, mali lang yung letra, yung typo error Lahat sabay-sabay titingin doon. Siya naman gusto yung lumubog sa kinalalagyan niya. Nangyayari talaga yun. Ngayon, kung meron kang knowledge doon, you participate, you share what you know. Ano ba nalalaman mo? Hindi lang ganyan ang kaya kong gawin. O di, i-share mo. Kaya nga tayo pinagsama-sama lahat dito, huwag tayo magkaisa for the glory of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, lahat ng mga natutunan natin sa mundo, it's not for personal consumption. God allowed it for you to acquire, to achieve it, so it can be used for the kingdom of God. Para magamit yun. Why do you think of all the people, bakit ikaw naging manager sa isang kumpanya? For you to have connections, for you to share the word of God. Hindi ka lang nakatayo dyan, nakapuesto dyan, para lang magmando sa kumpanya. Of all the people, ba't kaya ako dito nilagay ni Lord? Anong reason ni Lord? How can I relate myself in the relevance ng kingdom of God? Baka nilagay ako dito ni Lord para magamit ako makapag-share. Alam nyo, I've been in the corporate for many years. Ang huling-huli kong naging trabaho, I used to be the general manager of Camp Aguinaldo, yung AFP Theater. Alam niyo po yung AFP Theater? Every time na magmi-meeting kami, siyempre, as a pastor, kasi alam niyo, nung ako'y magpastor, natatandaan ko ay, nag-full-time lang ako nung nag-pioneer ako. Ng 3 to 4 years. After that, pagpunta ko po ng Malolos, kinausap ko yung mga leaders, pwede ba akong mag-work? Kasi yung allowance na binibigay nila, kulang. Although, everything were provided naman. Kasi, ang church namin ay, sa tabi doon, maglagay sila ng pastoral house, na doon ako nakatira. Kami ng wife ko, tsaka yung baby pa yung anak ko that time. Kaya lang yung everyday needs namin ay hindi pa nagsusupply. So, nag-pray ako, kung kalooban ba ni Lord na ako ay magtrabaho. Then I talked to the leaders and they allowed us. They allowed me. So, kaya ko ito kinukwento kasi nung nagkaroon ako ng mga connections na yan, unang-una kong tanong ay, bakit ba ako nilagay ni Lord sa ganito mga kumpanya? Kasi alam nyo, kasi pati yung misis ko nagtataka kasi noon kasi pag napasok ako sa isang kumpanya, siguro matagal na 1 taon, 2 taon, malilipatan mo ako sa ibang kumpanya. Nag-umpisa po ako bilang isang ahente, isang agent. Allow me to share this para maintindihan nyo po saan ako nanggagaling. Kung alam nyo po yung pager, alam nyo yung pager? Yung tawagin nila busy call, yung easy call, dati po akong ahente niyan. So habang ako po yung nag-aaral, ako po yung nagbebenta ng easy call na pager. So kumbaga, pinag-aaral ko yung sarili ko, nakatulong yon. Hanggang sa dumating yung time na makatapos na ako sa Bible School, ang 4 na taon, tuloy pa rin yun na ako po ay nagtatrabaho pa rin. Hanggang sa I was promoted from the ranks mula sa pinakababa hanggang sa na-promote na po ako ng sales manager, marketing manager. Ang huli ko pong pinasukan ay ako po yung dating general manager ng Chevrolet North EDSA. So, it's a car dealer. The reason kaya ako ito kinukwento, bakit ako nilagay ni Lord sa mga top positions? You know what I found out? The Lord gave me opportunities to share the gospel to the owners. Yung pala ang dahilan. Kasi every time na may problema, yung owner, lagi ako kinakausap. Siyempre, pag pastor ka, you know what to say. Alam mo sasabihin mo, lalo na pagka-problema sa kumpanya, mababa ang sales namin. Noong kasi, nung nagtatrabaho ko sa Chevrolet, lalo-lalo na noon, pag nakabenta kami ng 40 cars within a month, masaya na yung aming car dealer. Kasi that time ay bago lang kami sa industry. Pero ang katabi namin, kalinya namin sa Balintawak ay Toyota. Ay binibenta nila 300 cars per month. Wow. Sabi na, ano nangyari? Siyempre, magkaibang brand yun eh. The reason I'm telling you this, pag may mga problemang ganyan sa mga pinasukan ko,
doon pala yung opportunity na gustong gamitin ako ni Lord para mag-share sa mga owner. At isa po sa mga owner na isang kumpanya na pasukan ko ay nasa CCF na. At siya po ay isang elder ng CCF. Yung isa po naman na kaibigan po natin na ngayon po ay parang hindi naman siya pinaka-pastor, parang associate siya. Diyan po sa DASMA. Alam nyo, lahat ng opportunities na binibigay sa atin ni Lord has a spiritual concern. Hindi yan basta napunta ka lang dyan. God has a purpose for everybody. Lahat tayo may kanya-kanya. Hindi niyo napansin, yung katawan natin, kasi babangkitin niya ito sa huli, sa last part nito na every part is important Marahil hindi ka nga nagpipreach dito. Pero you can be an Andrew sa Bible. You can invite people. You have the part in the ministry. Yung connections mo sa labas, hindi, Pastor. Ito yung galing ko na. Ako ayoko mag-share kasi nakakaya naman. Sabihin na ginagamit ko yung position ko. Alam niyo, nung una, itinago ko yung pagiging pastor ko. And then, one time, na-reveal din. Bakit? Na-review ako ni Lord. Kasi ang preaching ng gospel is throughout the world. There are no secret Christians unless nandoon ka sa mga country na itinatago talaga ang pagiging Kristiyano. Ano ba, communist country, nasa Pilipinas ka. You can share the word of God. Ano ba ang ginagawa mo sa trabaho mo, sa work mo? Do you consider it as part of God's kingdom? Bahagi yun The reason why we are at the marketplace, to be a part of God's kingdom. Maging kabahagi ka sa pagbabahagi ng ebanghelyo at sila'y maakay. Alam nyo, sa dami ng tao, hindi ka naman dyan ilalagay ni Lord ng ganun lang May dahilan siya dyan. Meron siyang magandang dahilan. Manager ka, supervisor ka, you have people under you that you can share the word of God to them. Kaya wag mong balewalain yun. Kaya sabi niya ito, make every effort, na lahat ng gagawin ko ay papunta doon sa layunin ng pagkakaisa, yung bigkis sa pagkakaisa, para sa layunin ng Panginoon, na mas marami pang maakay. Now, tingnan niyo po yung next slide. Yan. Sabi niya rito, then we will no longer be infants. Hindi na tayo magiging infants. Tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people and their deceitful scheming. Instead, sabi niya, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Now, yung kasunod, yung naka-color. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament. Lahat ng mga litid na nasa katawan mo, nakasuporta yan doon sa body. Kung ikaw part ka ng church, huwag mo sabihin na, bago lang ako doon ganito lang ministry ko You're part of the body. Therefore, it must function as a whole. Hindi mo pwedeng sabihin di ba sinabi ng Bible, hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa na, ayoko itaas ang kamay ko. Kaya lumakad kayo. Every part is needed. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka rito. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka rito. All of us are needed. Kaya nga mapapansin mo, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Lahat tayo po ay kailangan dito. Alam nyo, hindi mo naman kailangan maging perfecto Hindi mo kailangan maging perfecto para sabihin mo na saka na ako sasama dyan sa ministry nila. Pagka okay na ako, kumisan alam nyo, pag inintay mo yung maging perfecto ka, hindi dadating yun Kahit kami mga pastor, we have all the flaws. Ang dami rin namin pagkukulang, dami rin namin pagkakamali. I had my wrong decisions in the past. Marami din ako mga maling mga decisions sa buhay. Pero kung aantay ko maging perfecto ko, kailan ako magagamit ni Lord? Ang church ay ibang sugatan at iba't ibang buhay na pinagsama-sama ni Lord sa kanyang church. Kaya dito hindi pwede magsumbatan naman kanya-kanya kakulangan. Lahat tayo may baho. Lahat tayo meron itong mga pinagmula na hindi maganda. Pero pinagsama-sama tayo ng Panginoon sa isang iglesia upang makaranas ng pagmamahal ng ating Panginoon. Walang dahilan para hindi po tayo makipagkaisa. Tandaan niyo po yan Sabi nga natin, itong bond of unity, intentional yan. Sadyain mo, ano ba pwede mong itulong? Huwag mo nang antayin na mawala si sister. Diyan sa ministry na yan, gusto mo ikaw bumalik, tsaka mo ilalabas yung alas mo. Pag ako na ang head ng ganitong committee, tsaka ako nilalabas yung alas ko. Pwede, yun tawag doon, yung role-oriented. Dapat ang church must be goal-oriented. A church that is united in vision,
must be united in action. Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat nagkakaisa tayo. Hindi mo pwede ang nag-evangelize lang ay ilang mga leader lang, pastor lang, ilang leader. All of us were commanded to go and preach the Word of God. Huwag niyo kami panoorin. Don't be a spectator. Huwag ka lang sa gilid. Sabi mo sa katibo, huwag ka sa gilid. Sabi mo, gumitna ka naman. Huwag lagi sa gilid. You can do a lot of things. Alam niyo sa church namin, yung mga senior na medyo hirap na yung mobility, yung galaw, pero may puso talaga maglingkod. Tapos yung iba sa amin, meron pa mga na-stroke. Alam niyo, yung grupo nila, ginawa namin prayer warriors ng church. Kasi hindi kailangan ng mobility dun eh. Ginawa namin silang prayer warriors ng church. They really pray hard. Para doon sa mga humahayo, doon sa mga Bible study leader, pinagpe-pray nila lahat, magmula sa pastor at lahat ng mga ministries. So wag mo sabihin wala kang magagawa. Meron tayong magagawa. And always keep yourself united. Ito yung sasabihin natin, bond of unity. Now, punta natin po yung pangatlo. Next, click tayo. Yeah. So dito, sabi ng Bible, verse 11 tayo ha. Ito na yung relevance. Ba't nilagay ni Lord yung mga pastors, mga apostles, prophets, So Christ Himself gave. Ano binigay niya? The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. For what objective? To equip His people for works of service. So malinaw. Para ma-edify yung body, para yung body ay matuto, para mag-grow. So ano yung pangatlo natin yan? The third ingredient of the mighty bond. Ito yung tinatawag natin, pakiclick please. Ito yung bond of maturity. Kaya nga sabi nyo, huwag na tayong pumayag na katulad ng dati na para ba tayong mga infants. Hindi na tayong mga sanggol. Kaya na nating sumabay sa mga aral talaga ng Biblia. Ngayon, tinan nyo rito. Anong purpose? Bakit nilagay ni Lord ito mga to? Apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people. Upang lalo tayong matuto. Ibig sabihin, ang layunin ng Panginoon upang tayo ay mag-grow. Tinan nyo yan, until we all reach what? Unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Become mature. Kaya yung bond of maturity, yung binigkis na ang layunin ay lahat ay sama-samang lumago. Hindi mo pwedeng kukunti lang ang lalagot, yung iba maiiwan. Meron kaming live class o meron kami dito sabihin natin training. Tapos nanonood ka lang. Hinayaan mo lang sila. Don't be left behind. You need to grow. Hindi pwede, hindi ka sasama. Sabi mo sa katabi mo, sama ka. Sabi mo, sumama ka. Hindi mo pwede, hindi ka kasama. Ayan ang layunin. Kaya inilagay nila ang mga leaders na to, itong mga ministers na to, para tayo mag-mature. Kaya lang alam niyo, maturity always, meron itong prerequisite eh. Yung maturity, merong pain. Sakit yan eh. Masakit lumago. Growth, spiritual growth is actually has a process of pain processes. Ibig sabihin, maraming masasakit na proseso ang paglago. And people doesn't want pain. Sino bang gusto ng pain? Ayaw natin. Alam niyo, if you hate correction, you will never try to become more mature. Hindi ka attend sa training. Pag ayaw mo talaga na ikaw ay nakukorek, ayaw mo na pinagsasabihan ka, ayaw mo pinangangaralan ka, hindi ka talaga magpa-participate kasi alam nyo, most of the trainings ayusan ng buhay. Most of the trainings ayusan ng Christian life. Pakikialaman yung buhay Kristiyano mo. Sino may gusto nun? Ayaw natin nun. Kaya kayo na lang. Ang sinasabi lang natin dito ay isang ingredient ng bond of peace, yung maturity. We need to be more mature. Kaya nga sabi niya dito, dapat yung mga aral na pang infants, wala na yun eh. You should have grown. Dapat natuto na tayo. Dapat mag-mature na tayo. Sabihin sa katabi mo, mag-mature ka na. Hindi yung linggo ng umaga, mag-chat ka, oy, may Sunday service ba? Pwede ba? Linggo ng umaga, sabi may Sunday service ba? Alam niyo yung church namin dati, ako yung nasa Malolos pa? May landline kami doon. Umulan lang ng konti. Tutunog na yung landline namin. Para akong telephone operator. Good morning, Pastor. Ang ganda ng bukana. Good morning, Pastor. Yes. May Sunday service po. Uy naman, ang ganda ng boses niya, ang ganda ng vocalization. Tapos sa tanong sa akin kung, bakit mawawalan? Ito na isang, ba't mawawalan? Okay, in fairness, yung kasi po harap ng church namin, mababang lugar. Kaunting ulan lang, binabaha talaga doon. Kaya tinatanong nila, hindi naman yung lugar nila. Pero naman, meron namang announcement eh. Pagka walang gawain. Doon mga nakarang mga bumagyo, di ba?
Meron mga announcement tayo na wala muna kaptol kami. Pag kami bagyo, alam sa monumento kasi may area doon na mababa. Na konting ulan lang, tataas ang tubig. So dito, kaya ko ito sinasabi ay, let's become mature na. Mag-mature na tayo. Dapat naghahanap ka na ng leader mo lagi. Sino rito yung mga cell group leader? Cell group leader. Bible study leader. Leader. Alam niyo ba yung leader? Naiintindihan niyo ba ako? Alam niyo kasi kaya ko ito tinatanong. Kung gusto mo, makinig kayo, alam niyo kung gusto mo matuto, gusto mo lumago, dapat proactive ka. You ask your pastor, ano ba pwede kong pagdaan ng training para matuto ako, para lumago pa ako? Ano pa ba? Ito, hindi ko tataan sa sarili ko, pero kwento ko lang sa inyo, nung ako'y kabataan ba, nung naramdaman ko may calling na ako magpastor, sabi ko dun sa pastor ko, pastor, sabi ko, ano ba ang kailangan ko matutunan sa Bible para maging isang pastor? Ang dami kong tanong sa kanya. At that time, newlywed siya, bagong kasal. So, tanong sa kanya, halos, lagi akong, siguro mga twice a week, nasa bahay nila ako, natanong ko siya. Dumating yung point, pinagsabihan na ako ng asawa. Kasi nandun na ako sa kwarto nila eh. Nakahiga na yung basis. Yung pastor nakasandal naman sa kama. Ako nakaupo sa labag. Tanong ba ako ng tanong? Sabi sa akin ng misis, pastor, alam mo ba bagong kasal kami? Sabi niya, pwede bukas ka naman ulit magtanong, balik ka na lang. Kasi ang dami kong tanong sa kanya, I need to know more. Gusto ko matuto eh. Alam niyo, gusto mo matuto. Dapat proactive ka. You have the initiative. Uy, ano pa pwede kong gawin? Alam niyo, pag binasa niyo yung Bible, redeeming the time for the time is evil. Dapat naghabol tayo ng oras. Hindi ka ba nagtataka? Tingnan mo to ha. Doon sa mga ayaw matin ng mga training, na mga, meron kayong mga training, may mga proseso kayo, paano kayo halimbawa maging isang leader. Halimbawa, nagpasya kang ayaw mong sumali. O ito, makinig kayo mabuti. Halimbawa, last year, in-invite ka, ayaw mong sumali. Ito lang tanong ko sa'yo, kumusta ka ngayon? Mas gumanda ba ang buhay mo ngayon? Nang hindi ka sumama sa training? Mas nagamit ka ba? Mga kapatid, ibinigay ni Lord, Christ gave Himself, apostles, pastors, teachers, evangelists, to equip us. Participate with their teachings. Pag may tinuturo sila sa atin, participate. Sumama ka. Let's become more mature. Alam niyo yung lugar ng Valenzuela? May dinalaw kami dyan sa may parting dalandanan. Kasama ko yung pastor ko. Meron kami kapatid, 2 linggo na, 2 Sunday na siya hindi umaattend. So dinalaw namin. Pagpunta namin doon, pala naman, mataas pa rin ang lagnat. Pinapasok kami ng nanay, pumasok kami sa kwarto niya. Maliit lang yung kwarto. Nakita namin, nakahiga siya, tapos meron siya mga gamot. Tapos may verse na nakasulat. Sa dingding. Tagalog. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:15. Nakalagay, John 3:15. Kinantsawa siya ng pastor ko. Brother ka, parang kinapos to. Bakit ka parang kinapos? Alam niyo, makinig kayo mabuti ha, seryosong bagay. Marami sa atin tagal ng Christian. Hindi pa rin natin kayang mapatunayan na si Jesus ay Diyos. Pero we all agree by amen. Lahat ba naniniwala si Jesus ay Diyos? Oh, pwede ba ako tumawag na isa dito? Hihingi lang ako ng verse na si Jesus ay Diyos. Anong verse? Na nakasulat, si Jesus ay Diyos. Pwede ba? Uy! Bigla kayo nagkaroon ng amnesia, hindi ko maintindihan. Oh, may tatawagin ako, pagbigyan ka sa akin ng verse nito na nakalagay, si Jesus ay Diyos. Alam mo, may tumapit sa inyo na isang tao. Born again din, kapatiran. Bago, mainit. Sasabihin sa iyo, brother, may nakausap ako, sabi niya, si Jesus daw, tao lang eh. Hindi, Diyos siya. Oo nga po, brother eh. Sabi ko, tao, Diyos nga si Jesus. Sinasabi niya, tao lang eh. Hindi, Diyos siya. Oo nga po, brother, sabi ko, Diyos nga si Jesus. Alam mo ba, sabi niya, brother, napapahiya ako pag nag-uusap kami, kaya gusto ko nang wakasan ng buhay ko. Magsusisay na lang ako. Kasi hindi ko kayang ipatunayan na si Jesus ay Diyos eh. Sabi niya, bibigyan kita ng 1 to 10, brother. Bigay mo nga sa akin yung verse na si Jesus ay Diyos. 1, 2. Sabi ng brother, sige, makapatay ka na lang. Hindi nga rin kasi alam eh. Alam nyo, ang dami natin pinaniniwalaan sa Bible. Hindi mo kayang patunayan sa Biblia. Kasi hindi tayo nagmamature.
Sabi mo sa katabi mo, mag-matured ka na. O sa katabi mo, kalabitin mo, sabi mo, mag-matured ka na. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, isa pang click. That is instructional. Ibig sabihin, kaya binigay ito mga klase, iba't ibang klase ng ministry na to para turuan tayo. Kung gusto mo ng peace, kaya yung iba alam nyo, kaya magulo sa loob ng Diyos, walang peace. May kanya-kanya paniniwala, may kanya-kanya dala-dalang doktrina. Ngayon, pag itinuro mo lang, binigay mo na instruction, ayaw makinig kasi yun ang aral na dala-dala niya. Simula pa noon, hanggang ngayon. Pero kung dumaan ka sana sa training, na pag-uusapan yan, naaayos yan, napapatino yung mindset natin, na itatama yan. Pansinin niyo yung mga naunang mga tao. Yung ibang henerasyon na, yung henerasyon mga nauna. Pupunta yan sa butika. Senior. Pupunta sa butika. Sabi niya, meron kayong penicillin? Meron po. Yung dinidikdik. Yung dinidikdik. Hindi ka, iniinom kayo dito yung penicillin namin. Hindi ka, dinidikdik. O, di nagtalo sila. Ang alam niya kasi nung senior, dinidikdik yun. Hindi ko na sabi, oral lang to. My point is this, magkaiba na tayo ng henerasyon eh. Dapat alam mo na. Di ba, nag-usapan nga natin sa Gen Z generation, iba pa na makitungo sa kanila eh. Kung atin ka sa mga seminar, sa mga training, matututo ka. Hindi tayo pwedeng uto. Alam niyo uto? Upo, tayo uwi. Ang daming uto. Upo, tayo uwi. O sabi mo sa katayo, uto ka ba? Hindi tayo, isipin nyo, ang tagal mo ng Kristiyano, ang dami mong pinaniniwala sa Bible, hindi mo kayang patunayan. Di ba nakakaya yun? Sa graduation ng DVBS, si Mrs. mo kasi nagtuturo sa mga bata. Di ba pag graduation ng DVBS, yung mga bata nagre-recite? Huy! Di ba nagre-recite? Isang bata, ni-recite niya yung Old and New Testament. Graduate ako ng Bible School, pahiyang-pahiya ako dahil hindi ko memorize yun. Di simula nun, maghuhugas ako ng pinggan, meron ako dong papel na nakasulat. Minimemorize ko, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nakakaya, bata, sinermonan ako, memorize yung Old and New Testament books, yung arrangement. Nung time na yun graduate na ako ng Bible School, hindi ko ma-memorize. Saan ba ikaw yung Habakuk? Ikaw sa bagong tipan yan. Habakuk sa bagong tipan. Kailan ba tayo magmamatured? You know what? Growth is a choice. To be matured is a choice. Pinipili yun eh. Piliin natin to. Receive instructions. Take all the wisdom at all cost. Kunin natin lahat na karunungan na makukuha natin at all cost para magamit tayo ni Lord. Tandaan nyo, your promotion, the basis for your promotion is your preparation. Gusto mo na mas malawak na ministry? Are you prepared? Gusto mo na mas maganda nga ministry, mas maganda pa dito? Are you prepared? Wala eh. Si Jesus nga, Diyos, di mo patunayan eh. Pero sinasabi mo, tagapagligtas. Si Jesus, ilang beses yan, minsan lang siya namatay, ilang araw bago siya nabuhay? 40 days, di ba? Huy! Di ba nung siya nabuhay, 40 days? O ilang araw? O verse! O, verse! Bigyan niyo ako ng verse. Ay, basta nadaanan ko lang yun eh. Basta sa may gabi na may bandang itaas. Kailan tayo magmamature? You know what? Kung ikaw ay Bible study leader or a discipler, kukopyahin ka ng disciple mo. You cannot share what you do not have. Gusto mo ng malagong disciples? Gusto mo ng malagong cell group? Listen to Rick Warren. Show me a non-growing leader and I will show you a non-growing followers. If the leader is not growing, the followers will not be growing. You are the leader. Sabihin mo sa katabi mo, accountable ka. Sabihin mo sa katabi mo, accountable ka. Oh, tingin, punta tayo sa next slide. Next slide, please. Ito sasabihin natin na maturity. Then we will no longer be infants. Hindi na. Kasi nag-grow ka na eh. Kaya gusto mo ng make every effort. Sasabihin natin na yung unity, manatili tayo ganyan. Dapat sabay-sabay tayo lumalago. Hindi ko kunti lang. Hindi lang yung grupo ng mga men's o kaya women's. Dapat lahat tayo. Everybody must be growing.
Lahat tayo dapat lumago. Okay, so nakalagay dyan, no? Tingnan niyo verse 16. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Each part is doing its work. So everybody inside the church must be doing its part for the church to grow. Kaya kung gusto natin lumago talaga tayo, be participative. Tandaan nyo, growth is a choice. Pinipili ang paglago. Kumusta ka na? 38 years na ang church. Palagay natin yung 8 years na lang sa'yo. Kumusta ka na? O kaya yung last 2 years, kumusta ka na? Ilan na naakay mong kaluluwa? O 1 year na lang. 1 year ka na sa church. O ilan na naakay mong kaluluwa? Dito po mga kapatid ay, sinasabi lang natin, we need to be matured. Dapat part ito ng programa natin. Kung gusto natin, tinatawag natin na mighty one. Hindi ka pwedeng hindi lumago. Hindi ka pwedeng hindi lumago. Let's start growing. Let's start growing. Let's go to the conclusion. Let's go to the next slide. So are you in bonding or in bondage? Are you in bonding? Sabihin, ikaw ba kasama ka doon sa bonding na tinatawag na gusto kong lumago, gusto kong mabuhay doon sa ayon sa utos ni Lord na magpakumbaba at pagkatapos ay makipagkaisa sa mga programa ng church. Gusto pa namin lumago pa. Are you in bonding with us? Or you're in bondage? Ano yung bondage? Wala ka nakitang maganda sa church. Puro ka puna, puro ka pintas. Pero wala ka namang akay. Karamihan ng mga pintasero sa loob ng church, they are the non-productive ones. Karamihan ng mga reklamador sa loob ng church, sila yung walang mga pruweba, sila yung walang mga magandang resulta. Sino yung mga kumukontrol sa mga programa ng church? Sila. Ang tingin nila sila yung magagaling. And you start your heart praying, Lord, I want to know you more. Gusto ko nang makilala pa ng lubos. Pero saan? Sa magitan ng mga salita, sa magitan ng mga turo ng ating mga Bible study list, ng ating pastor. For us to become more mature. Mga kapatid, alam nyo, iyak natin to sa Panginoon, Lord, sorry for being non-productive. Dapat yung humility mo, yung pagiging Christian mo, nakaka-inspire, dapat inspirational. Yung pagkakaisa mo, yung unity, dapat intentional. Sinasadya ang pakipagkaisa. Hindi bahala sila dyan. May programa nga o may contribution nga, bigla ka nawawala. Sinabi lang contribution, wala ka na. Let's unite. At ganoon din yung maturity, instructional. Listen to your pastor. Listen to your leaders for us to keep growing. Huwag kang matakot sa correction. Correction produces enlightenment. And once you're enlightened, you will become a better Christian. Pero nangyari, reklamo tayo ng reklamo eh. We give more time sa pagre-reklamo. More time reklamo. Tapos sabi mo, you are in bonding with the church. Pero puro ka reklamo, baka yung nasa ilalim, you're in bondage. Tayo natin tumayo, tayo manalangin. Shall we pray? Lord, mag-create kayo sa puso namin na matinding takot sa iyo. Shall we all raise our hands to the Lord? Please come closer. Come closer. The elders and angels Opo, Panginoon. the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. God is expecting growth in you. God wants to use you. Do you know why the Lord is blessing your life? Because God wants to use you even more. It is a very powerful connection. When, Lord God, the church will really blossom as has been called by God. Lord, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord, for the ingredients. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for the mighty man that you have given us, Lord, this year. Hallelujah. In the name of Jesus. And all God's people will say, Amen and amen. Hallelujah. To worship you now.